Si Althea ay isang simpleng dalagang nangangarap lamang na makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na buhay. Matagal na niyang tinanggap na hindi siya ipinanganak na mayaman. Hindi rin siya umaasa na may darating na himala upang baguhin ang kanyang kapalaran. Ang tanging mayroon siya ay ang kanyang sipag, tiyaga, at ang paniniwalang balang araw magiging sulit ang lahat ng kanyang sakripisyo. Ngunit nang magsimulang magbago ang buhay ng kanyang kuya na si Rico, unti-unti rin siyang naiwan sa kanilang nakaraan. Habang bumubuo ng sariling pamilya ang kanyang kapatid kasama si Danica, tila nawawala naman ang lugar ni Althea sa buhay ng mga taong minsan niyang inuna kaysa sa sarili. Hanggang sa isang kwintas ang magiging daan para magbago ang kanyang buhay. Ano ang maaari niyang tahakin? Landas sa pagsasabi ng totoo? O landas na isipin yon na isang pagkakataon para makaahon? Ako si Skylar at sabay-sabay nating tunghayan ang kwento ni Althea. Kuya, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Nanginginig na sabi ni Althea. 2 taon na lang ang tourism ko. 2 taon na lang at makakatapos na ako. Bakit ngayon pa kayo aalis? Bakit ngayon pa kung kailan malapit na akong makatapos? Hindi agad sumagot si Rico. Nakayuko lamang ito habang nakaupo sa lumang sofa. Katabi nito si Danica, nakahalukip-kip at tila walang anumang pakialam sa nararamdaman niya. Napakagat si Althea sa labi. Sa dami ng pinagdaanan nilang magkapatid, hindi niya akalaing darating ang araw na ganon ang magiging tingin nito sa kanya. Althea, mahinang sabi ni Rico. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan, pero kailangan mo ring maintindihan ang sitwasyon namin. 3 ng anak namin. Lumalaki na sila. Kailangan namin ng sariling bahay at mas malaking budget para sa pamilya. Saka mas magandang bumukod kami. Kasi hindi nagugustuhan ni Danica na pinapagalitan mo ang anak namin. Parang may kumuyom sa dibdib ni Althea. Hindi ko naman pinalo. Dinisiplina ko lang. Paano hindi ko papagalitan? Pinunit at kinulayan ng mga libro na ginagamit ko sa pag-aaral. Bago ko pa mabili, pinag-ipunan ko yon. Malibang disiplinahin ang mga pamangkin ko, kuya. Habang tumatagal, lumalaki silang sutil. Sumabat na si Danica, ang asawa ng kanyang kuya, na halos kasing edad niya lang. Hindi pa rin ikaw ang magulang, kaya wala kang karapatang magdisiplina sa mga anak ko. Napailing na lang si Althea. Wala naman siyang ginawang masama. Para sa kanya, tama ang ginawa niya. Kapag hindi naging maayos ang pagpapalaki ni Danica at Rico sa mga anak ng mga ito, ang mga ito ang lalamunin ng mga anak balang araw. At si Althea, tatawa na lang sa isang tabi dahil hindi nakinig ang mga ito sa kanya. Bumaling ulit siya sa kanyang kuya habang nangingilid ang mga luha. Lumalaki ang pamilya mo? At ako, hindi ba parte ng pamilya mo? Kuya, nakalimutan mo na ba kung sino ang tumulong sa iyo nun? Nakalimutan mo na ba kung sino ang huminto sa pag-aaral para ikaw ang makapagtapos? Natahimik ang mga ito. Maging ang 3 anak ni Rico at Danica sumilip mula sa kwarto. Hindi na yon napansin ni Althea. Masyado nang masakit ang lahat para sa kanya. Nang nag-asawa agad ang kuya niya at nagkaroon ng 3 anak, hindi siya nagalit. Kahit na-delay ang tulong nito pabalik, matyaga siyang naghintay. Pagkatapos ay siya pa ang paaasahin ngayon. Hindi kayang panindigan hanggang sa huli. Samantalang siya, kahit anong trabaho, ginawa niya. Mapagtapos lamang si Rico at maging seaman. Althea, wag mong isumbat yan. Seryosong sabi ni Rico. Ginawa mo yun dahil gusto mo. Parang sinampala siya sa mga salitang yon. Nanlaki ang mga mata niya. Gusto ko? Gusto ko bang magtrabaho habang nag-aaral ka? Gusto ko bang magsakripisyo? Gusto ko bang tumigil ng 4 na taon para lang mairaos ka sa kolehiyo? Kuya, hindi ko ginawa yon dahil gusto ko. Ginawa ko yon dahil wala na tayong ibang maaasahan noon. Hindi natin responsibilidad ang isa't isa. Pero inasahan ko na lahat ng tulong ko. Maibalik mo man lang sa akin habang ako naman ang nag-aaral ngayon, kuya. Ramdam niya ang paghapdi ng lalamunan.
Biglang sumagi sa isip niya ang mga panahon na nagtitinda siya ng kung ano-ano matapos mamatay ang mga magulang nila. Naalala niya ang mga gabing hindi siya kumakain ng sapat para lamang may maibigay siyang baon kay Rico. Naalala niya ang mga panahon na umiiyak siya sa banyo dahil gusto rin niyang mag-aral, ngunit kailangan niyang unahin ang kuya niya. Kasi umaasa naman siya na siya ang patatapusin nito pagkatapos. "Utang na loob! Huwag ka nang magdrama!" Malamig na sabi ni Danica. "Hindi ka naman namin pinilit na gawin ang mga bagay na yon. Kung tutuusin, matagal ka nang kasama namin. Ilang taon ka na. Dapat matuto ka na ring tumayo sa sarili mong mga paa. Pag-aralin mong sarili mo." Napalingon si Althea rito. Lalong nag-init ang ulo niya. Mula nang mapangasawa ng kuya niya si Danica, pakiramdam niya'y unti-unting lumalayo sa kanya si Rico. Laging si Danica ang nasusunod. Laging si Danica ang tama. At kahit gaano kasama ang ugali nito, tahimik lang ang kuya niya. Nagpapa-under sa asawa nitong madamot at makasarili. "Madali mong sabihin yan," galit na sabi ni Althea. "Hindi mo naman alam ang pinagdaanan namin. Dumating ka lang nung maayos ng buhay ng kuya ko." Nagtaas ng kilay si Danica. "Ano ngayon? Kasalanan ko bang naging responsable ako sa buhay ko? Hindi namin obligasyon na buhayin ka habang buhay. May sarili kaming pamilya. 3 anak namin. Triplets at sabay-sabay ang gastos ng mga yan. Lalo na kapag nag-aaral. May sarili kaming mga anak na kailangang unahin." Pakiramdam ni Althea, pinipiga ang puso niya. Hindi dahil sa mga salita ni Danica, kundi dahil tahimik lang si Rico. Hindi man lang siya ipinagtatanggol nito. Hindi man lang nito sinasabing mali ang asawa nito. "Kuya," mahina niyang tawag. "Ano ba? Kaya mo ba talagang gawin sa akin to?" Tumingin siya rito na parang batang humihingi ng tulong. "Kahit 2 taon lang. 2 taon na lang. Kapag nakatapos ako, magtatrabaho agad ako. Hindi na ako magiging pabigat. Hindi na ako hihingi ng kahit na ano." Nakaramdam siya ng pag-asa nang makita niyang umiwas ng tingin si Rico. Mukhang nahihirapan ito. Naawa. Ngunit isang buntong hininga lang ang pinakawala nito. "Pasensya ka na, Althea." Yun lang. Yun lang ang sinabi nito. At tuluyan ang nadurog ang kanyang puso. Hindi niya namalayan, tumulo na pala ang mga luha niya. "Pasensya?" Nanginginig niyang sabi. "Yun lang? Pasensya?" Muling nanahimik si Rico. Nakita niyang bahagyang hinawakan ni Danica ang braso ng asawa nito. Parang pinapaalala kung sino ang dapat nitong pakinggan. Kaya lalo lamang sumama ang loob ni Althea. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang magbago ng kuya niya ng ganoon. Noon, handa itong makipag-away para sa kanya. Noon, ito ang unang taong dumadamay kapag umiiyak siya. Ngayon, parang wala na siyang halaga rito. "May niipon ka naman siguro?" sabi ni Danica. "Palagi kang nakikihati sa sustento ng asawa ko. Humanap ka ng trabaho. Hindi pwedeng habang buhay kang nakaasa sa iba." Napatawa si Althea. "Talaga ngayon mo sasabihin yan? Habang nag-aaral ako ng tourism? Alam mo bang halos wala akong tulog araw-araw? Alam mo bang hirap na hirap akong pagsabayin ng duty at part-time work? Si kuya alam niya yan. Kaya nga ako nagtatrabaho habang nag-aaral siya. Ngayon, bakit hindi niya magawa sa akin ngayon?" Nagkibit balikat si Danica. "Problema mo na yun. Tanggapin mo na hindi na ikaw ang priority ng kuya mo. Asawa niya na ako at may pamilya na kami." Napahawak si Althea sa dibdib niya. Sobrang nasasaktan ang kanyang puso sa ginagawa ng kanyang kapatid. Hindi niya gustong magtanim ng sama ng loob kay Rico. Pero para sa kanya, labis at matinding sakit na ang ibinibigay nito. Parang unti-unting inaalis sa kanya ang nag-iisang tahanan na mayroon siya. "Althea," mahinang sabi ni Rico. "Hindi kita pinapabayaan. Tutulungan pa rin naman kita kahit papaano kapag may sobra pa." Bakit parang itinatapon mo ako?" Agad niyang sagot. "Kuya, hindi kita pinabayaan kahit isang beses nung nag-aaral ka. Tapos ngayon, ayaw mo kong suportahan kasi may iba kang priority. Makasarili ka, kuya."
Napapikit si Rico, ngunit hindi na ito sumagot. At para kay Althea, sapat ng katahimikang yun dahil alam niya ang ibig sabihin nun. Tapos na at napagdesisyonan na ng mga ito. Wala nang magbabago. Hindi mahalaga kung umiyak siya, magmakaawa o ilatag niya ang lahat ng sakripisyong ginawa niya noon. Hindi na siya ang priority ni Rico. Hindi na siya pamilya. Isa na lang siyang dagdag na gastos, problemang gustong alisin ng mga ito. Ayos, mahina niyang sabi pero nanunuyang tumawa. Ayos lang, naiintindihan ko na. Muling nagsalita si Rico. Althea, hindi kuya. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi. Pinilit niyang tumayo ng tuwid kahit parang gusto nang bumigay ng mga tuhod niya. Naiintindihan ko na kung gaano ko kabigat para sa inyo. Hindi makatingin si Rico sa kanya. Samantalang si Danica ay nanatiling tahimik. Marahil ay iniisip nito na natanggap na rin niya sa wakas ang sitwasyon. Ngunit hindi alam ng dalawa na sa bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa puso niya. Hindi na siya nagsalita pa. Dahan-dahan siyang tumalikod. Narinig niya ang pagtawag ng kuya niya, ngunit hindi na siya lumingon. Kung lilingon siya, baka tuluyan siyang masira. Diretso siyang pumasok sa maliit niyang kwarto. Isinara niya ang pinto at doon niya tuluyang pinakawalan ng lahat. Napaupo siya sa sahig. Mahigpit niyang niyakap ang sarili habang walang tigil ang pag-agos ng mga luha. Hindi alam ni Althea kung gaano siya katagal na umiiyak. Pakiramdam niya nawalan siya ng lakas, direksyon at tahanan. Ang kuya niya na lang ang mayroon siya sa mundo. Nang mawala ang mga magulang nila, si Rico ang naging sandalan niya. Kaya kahit minsan, hindi siya nagreklamo nang magsakripisyo siya para rito. Naniniwala siya na kapag dumating ang panahon, hindi siya nito pababayaan. Nagkamali pala si Althea. Maling-mali na nagsakripisyo siya para kay Rico. At ngayon ay umaasa siyang maibalik nito ang kapalit ng ginawa niya. Mainit ang sikat ng araw ng sumunod na umaga. Ngunit hindi yun sapat upang maibsan ang bigat na nararamdaman ni Althea. Hindi na maririnig ang sigawan ng mga bata. Wala na ang amoy ng nilulutong almusal ni Danica. Wala na rin ang malalakas na tawa ni Rico kapag nanonood ng telebisyon. Mag-isa na lang siya at sa bawat sulok ng bahay, para bang paulit-ulit siyang pinapaalalahanan na iniwan siya ng nag-iisang pamilya na mayroon siya. Tahimik siyang nagliligpit ng mga natirang gamit. May ilang kahon na hindi na isama sa paglipat ng mga ito. Mga lumang damit, sirang laruan, at kung ano-ano pang hindi na pinahahalagahan ng mga ito. Napabuntong hininga siya habang pinupunasan ng alikabok sa isang kahon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin to. Mas lalo siyang kinakabahan kapag naiisip ang tuition fee, pamasahe, pagkain, mga project. Lahat ng yon ay kailangan niyang isipin ngayon. Dati, kahit papaano ay may natatakbuhan siya. Ngayon ay wala na. Habang kinakalkal niya ang laman ng isang lumang kahon na may lamang damit na pang-baby na luma na, may isang bagay na kumalansing. Napakunot noo siya. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang lumang kwintas. Napahinto siya. Kay Danica yata to? Isang simpleng kwintas na may lumang palawit na hugis bulaklak. Hindi naman yon mukhang mamahalin, baka kulang lang sa linis. Sa katunayan, medyo kupas na nga iyon. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Danica ilang taon na ang nakakaraan. Bakit hindi mo suotin yan? Tanong noon ni Rico habang nagliligpit sila. Napatingin si Danica sa kwintas. Ay nako, luma na yan. Sabi nila, baka sa totoong magulang ko yan galing nang iniwan ako sa bahay ampunan. Pero wala namang naghahanap sa akin. Saka galit ako sa mga magulang ko kasi pinabayaan nila ako. Wala nang halaga sa akin yan. Hindi ko nga alam kung bakit naitago pa. Ang mahalaga sa akin ngayon, kayo. Hindi na ako maghahanap ng mga magulang kasi nandyan ka naman. Saka itong mga magiging anak natin, Rico. Napakurap si Althea. Naalala niyang walang kumuha noon sa kwintas.
Wala ring may pakialam, kaya kalaunan ay napunta lang yon sa kahon ng mga lumang gamit nila. Pinagmasdan niya ang palawit. May kakaibang disenyo yon. Simple ngunit maganda. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman habang hawak iyon. Bakit kaya iniwan si Danica ng mga magulang niya? Curious niyang tanong habang nakatitig sa kwintas. Bahagya siyang natawa. Siguro, alam na nilang lalaking masamang ugali. Dahil wala namang may gusto sa'yo, akin ka na lang. Mahina niyang sabi at pumunta sa lababo para linisin. Napangiti siya ng bahagya ng makitang malinis na ang kwintas. Naisip niyang suotin na lang dahil maganda pang tingnan. Hindi niya nalang iisipin na galing yon sa bruha niyang hipag. Kinabukasan, naghanda naman si Althea sa pagpasok. Pagdating sa school ay agad niyang naramdaman ang pagod. Hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Paulit-ulit niyang iniisip kung paano siya magbabayad ng mga susunod na gastusin. Tourism Management ang kurso niya. Hindi man kasing mahal ng ibang kurso, mabigat pa rin para sa isang estudyanteng wala halos pinagkukunan ng pera. Nasa gymnasium sila ng universidad para sa isang event management activity. Abala ang lahat sa paghahanda. May nag-aayos ng registration table, nag-aayos ng dekorasyon at nagsaset up ng sounds. Ngunit kahit nagtatrabaho ang mga kamay, nasa ibang lugar ang isip niya. Hoy, Althea! Napalingon siya. Naroon ang kaibigan niyang si Mika. May hawak itong clipboard habang nakatingin sa kanya. Kanina pa kita tinatawag. Parang nasa ibang planeta ng utak mo. Napilitan ngumiti si Althea. Pasensya na. Oh, ano na naman ang iniisip mo? Tahimik siyang napabuntong hininga. Alam niyang wala rin naman siyang mapagsasabihan maliban kay Mika. Kaya ikinuwento niya ang nangyari. Mula sa pag-alis ni Rico at Danica, hanggang sa pagtigil ng suporta sa kanya, hanggang sa takot niyang baka hindi na niya matapos ang pag-aaral. Tahimik na nakinig si Mika. Pagkatapos ay napailing ito. Grabe naman sila. Kung ako sa'yo, nagwala na ako. Nagwala na talaga ako. Pero wala pa rin naman akong napala. Mas nakikinig pa rin si kuya sa asawa niya. Kinalimutan na ako ni kuya bilang priority niya. May plano ka na ba? Paano pag-aaral mo ngayon? Tanong ni Mika. Wala pa. Mataman siya nitong tiningnan. Alam mo, may alam akong pwedeng pagkakitaan. Showgirl. Agad siyang natigilan. Mika, yan yung sideline mo, hindi ba? Yung mga sa car show at mga motor event, minsan mga alak pa at magsusuot ng mga sexy na damit. Hindi ako sanay sa ganon. Hindi ba madalas kang mabastos doon? Ano ba? Sanayan lang yan. Hindi naman masama agad. Saka ang ganda mo kaya at matangkad ka. Ang mahalaga, kumita ka. Hindi naman lahat ng showgirl ay katulad ng iniisip ng ibang tao. Maraming events, launching at saka party. Sa height at beauty mo, marami kang pwedeng pasukan. Napayuko si Althea. Hindi niya alam ang iisipin. Hindi pa niya kailanman naisip ang ganoong trabaho. Pero kailangan niya ng pera at ginagawa naman talaga yon ng iba niyang kaklase. Kailangan niyang mabuhay at mag-aral. May mga indecent proposal minsan, pagpapatuloy ni Mika. Pero pwede mo namang tanggihan. Wala namang pilitan kahit tanggihan, hindi ba? Tanong niya pa. Nagkibit balikat ito. Well, depende sa tao kung talagang kursonada ka. Kaya maging matalino ka na lang para hindi ka matake advantage ng mga loko-lokong client. Lalong napakunot noo si Althea. Hindi siya komportable roon. Naririnig niya pero hindi niya naisipang pasukin dahil may mga ganoong pangyayari. Ngunit wala rin siyang ibang nakikitang paraan. Ikaw ba? Tanong niya. Showgirl ka pa rin ba? Ngumiti si Mika. Ngunit may kung anong lungkot sa likod nito. Ako? Ibang sitwasyon ko. Naglaylaw na ako sa pagiging showgirl. Tinutulungan ako ng governor. Side chick na ako ngayon ng isang governor. Ang dami niyang babae eh. Pangatlo ko. Napakurap si Althea. May mga ganun talaga sa mga kaklase niya. Hindi na siya nagulat. Kay Mika lang siya nagulat dahil hindi nito nababanggit na may sumusuporta dito na governor.
Makalipas ang ilang oras ay nagsimula na ang event. Isa sa mga guest speakers ang isang kilalang negosyante na si Doña Consuelo. Abala ang lahat sa pagtanggap sa mga bisita. Hindi naman gaanong interesado si Althea. Ang iniisip niya ay ang checklist ng mga gawain. Habang inaayos niya ang registration document sa mesa, may bigla siyang naramdaman na kakaiba. Parang may nakatingin sa kanya. Unti-unti siyang napalingon at doon niya nakita ang isang elegante na matandang babae. "Ikaw," saad ng matanda sa kanya. Bahagya siyang natigilan sa paraan ng pagtitig nito. Direktang-direkta kasi na para bang may nakita itong multo. Napayuko si Althea. May dumi ba sa mukha niya? May mali ba sa suot niya? Ngunit nang sundan niya ang tingin ng matanda, sa kanya napansin na nakatitig ito sa kanyang kwintas. Napahawak siya sa pendant. "Ay, yes ma'am." Lumapit ang matandang babae. Napaatras si Althea ng bahagya. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. "Ang kwintas na yan," halos pabulong na sabi ng matanda. Napakurap siya. "Po? Saan mo nakuha yan? Kanino galing?" Hindi siya makasagot. Bigla na lang naluha ang matanda. May lumapit dito na isang babae at inalalayan ito. "Mama, imposible," bulong ni Doña Consuelo. Heidi, tingnan mo." Napatingin ang babae sa kwintas at bahagya ring nagbago ang ekspresyon nito. That necklace? Ano po ba yon?" Tanong ni Althea at medyo kinakabahan na. Hindi siya komportable. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang bagay na hindi niya maintindihan. Napahawak muli ang matanda sa kanyang braso. Nanginginig ang mga kamay nito. May kilala akong may ganyang kwintas." Napakurap si Althea. Talaga po?" "Oo." Napalunok ang matanda. Ang anak kong si Adriano. Nag-iisa lang ang kwintas na yan. Hindi ako pwedeng magkamali sa kanyang kwintas na yan. Ikaw ba ang anak niya? Ikaw ba ang anak niya sa nobya niya noong si Karen? Kay tagal namin kayong hinanap pero hindi talaga namin alam kung saan magsisimula. Bago pa kayo mapakilala ni Adriano, na aksidente siya." Mas lalong nalito si Althea. Wala siyang kilalang Adriano at sigurado siyang hindi rin niya kilala ang babaeng ito. Subalit ang kwintas na yon, alam niyang kay Danica. Posible kayang kaharap niya ngayon ang totoong pamilya ng kanyang hipag? Sa itsura pa lang ng mga ito, batid niya ng mayaman ang mga ito. Biglang pumait ang pakiramdam ni Althea. Kung ganon, galing sa mayamang pamilya ang bruha niyang hipag. "Pasensya na po," sabi na lang ni Althea. "Pero hindi ko talaga alam ang sinasabi ninyo." Napapikit si Doña Consuelo. Parang pinipigilan ng emosyon. Pagkatapos ay tumingin ito sa babaeng kasama nito. Hanggang sa tuluyang lumapit si Heidi sa kanya. "Pasensya na kung nabibigla ka. May ilang bagay lang kaming gustong itanong. Naiyak lang ang mama dahil muli niyang nakitang kwintas na yan. Pagmamay-ari kasi niya yan na binigay niya kay Adriano at marahil binigay sa totoo mong ina." Napatingin si Althea sa pendant. Lalong lumalim ang kanyang pagkalito. Kwintas lang yon. Lumang kwintas, walang halaga. Dahil yon ang sabi ni Danica noon. Kaya bakit parang napakahalaga nito ngayon? "Kung maaari," pagpapatuloy ni Heidi, "maaari ka ba naming maimbitahan para makausap ng mas maayos? Kukunin ko ang number mo, ibibigay ko rin ang calling card ko. Ako si Heidi Salvacion. You can call me Tita Heidi." Natigilan siya nang matanggap ang calling card nito. Muli siyang napatingin kay Doña Consuelo na tila nagkaroon ng bagong pag-asa. Humigpit ang hawak niya sa kwintas ni Danica na suot niya. Dahil pakiramdam niya, sa simpleng pagsusuot niya ng lumang kwintas na walang may gusto, may pintong bumukas sa harapan niya. Isang pinto na maaaring tuluyang magpabago sa buhay ni Althea. Pagka-uwi ni Althea ng gabing yon, tahimik siyang nakatayo sa may pintuan habang mahigpit ang pagkakahawak sa calling card ni Heidi. "Bakit bigla silang sumulpot sa buhay ko?
Mahinang tanong ni Althea sa kanyang sarili. Kanina lamang ay iniisip niya kung paano siya makakabayad ng pamasahe sa susunod na linggo. Kanina lamang ay nag-aalala siya kung paano niya itutuloy ang pag-aaral. Ngayon, may posibilidad na mayaman ang pamilya ng babaeng kinamumuhian niya. Dahan-dahan siyang naupo sa lumang sofa. Bakit siya pa? Bakit ganito ang buhay ng Danica na yun? Ako na nga itong inagrabyado niya. Siya pa itong may mayamang pamilya. Nakapatong sa kanyang palad ang kwintas ni Danica. Napakagat siya sa labi. Bakit ang swerte mo sa buhay, Danica? Lalong sumama ang loob niya. Sa lahat ng tao, bakit si Danica pa? Bakit ang babaeng inagaw ang kuya niya? Bakit ang babaeng walang ginawa kundi maliitin siya? Bakit ito pa ang posibleng magkaroon ng mayamang pamilya? Napailing na lang si Althea. Hindi niya talaga matanggap. Pakiramdam niya'y hindi yun patas. Habang nakatitig siya sa kwintas, unti-unti may isang ideyang nabuo sa kanyang isip. Nung una ay pilit niya yung itinulak palayo. Ngunit habang tumatagal, lalo lamang yung lumilinaw. Wala namang makakaalam, wala namang nakakita. Tanging kwintas lamang ang ebidensya nila. Yun ang pagkakakilanlan sa nawawalang anak ng Adriano na yon, hindi ba? Napatayo siya at agad siyang napaurong. Parang natakot siya sa sarili niyang iniisip. Hindi ko pwedeng gawin yon. Parang niloko ko na rin sila. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas. Muli niyang naalala ang mga luhang nasayang. Naalala niya kung paano siya iniwang mag-isa ni Rico at Danica. Kung paano siya itinuring na pabigat. Unti-unti tumigas ang kanyang ekspresyon. Bakit hindi? May kasalanan sila sa akin. Lalo ng Danica na yon. Ngayon lang ako makakabawi at makakaganti. Kung tutuusin, wala namang may pakialam sa kwintas. Si Danica mismo ang nagsabing wala na tong halaga. Si Danica mismo ang nagtapon nito. Kaya akin na to. Akin ang buhay niya. Total, sinira niya naman ang buhay ko. Tumayo ulit si Althea at lumapit sa kahong naiwan ni Danica. Binuksan niya yon at naroon pa rin ang ilang lumang damit pambata. Mga lumang gamit, papel, mga bagay na tila wala ng silbi. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang pares ng dilaw na dress na halos pang 1-year-old. Medyo kahawig ko naman si Danica, di ba? Hindi naman siguro sila maghihinala. Hindi niya alam kung bakit niya ginagawa yon. Marahil gusto niyang maramdaman na may hawak siyang bahagi ng buhay ni Danica. Kinuha niyang cellphone para tawagan si Heidi. Ilang ring lamang ang lumipas bago may sumagot. Hello? Agad na kumabog ang dibdib ni Althea. Tita Heidi? Althea! Thank God, tumawag ka. Kinukulit na ako ni Mama na puntahan ka namin, pero ayokong pangunahan ka kasi baka nabibigla ka pa. Napapikit siya at napakagat sa labi. Nabigla lang po ako kanina kasi hindi ko po kayo kilala at lumapit po kayo sa akin. Bale, pumapayag na po akong makipagkita. Gusto ko po kayong makausap. Matagal na po akong walang alam sa kung sino talaga ako. Kaya gusto ko pong malaman kung kayo po ba talaga ang totoo kong pamilya. Kinabukasan, isang itim na mamahaling sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Halos hindi makapaniwala si Althea. Ako si June. Pwede mo kong tawaging Mang June. Good morning, Senyorita Althea. Pinapasundo po kayo ni Doña Consuelo. Saad ng driver. Bahagya siyang nahiya. Senyorita po, Althea na lang? Umiling si Mang June. Ikaw po ang anak ni Senyorito Adriano, hindi ba? Kaya marapat lamang na Senyorita ang itawag sa'yo. Mahaba-habang biyahe po tayo dahil sa probinsya pa po ang mansyon ng mga salvasyon. May pagkain sa loob ng sasakyan, pero kung may pagkain po kayo na gustong bilhin habang nasa biyahe ay sabihin lamang po ninyo sa akin. Tumango si Althea at bahagyang umiti. Salamat po, Mang June. Nang sumakay siya, lalo siyang natahimik. Mabango ang loob ng sasakyan. Malamig ang aircon at halatang milyon ang halaga ng sasakyan. May nakita pa siyang lalagyan ng wine sa gilid. Napatingin siya sa mga pagkain at bahagyang napangiti. Kumuha siya ng isa at kumain. Habang bumabiyahe,
Lalo siyang kinakabahan. Tinatanggal niya na lang ang kaba sa pagkain. Pinili na niya ang landas na yon, kaya paninindigan na niya. Pagdating nila sa mansyon, halos hindi siya makahinga. Sunod-sunod ang kanyang kurap habang nakasilip sa bintana. Para siyang bata na unang beses nakakita ng isang kastilyo. Ang ganda, gulat na sambit ni Althea. Napakalawak ng hardin, napakaganda ng fountain, at ang mismong bahay ay tila pag-aari ng isang pamilya sa telebisyon. Parang wala siya sa Pilipinas sa sobrang ganda ng buong lugar. Grabe, bulong niya. May ganito pala kagandang tirahan sa Pilipinas? Hindi niya napigilang isipin ang buhay nila noon, kung gaano kaliit ang bahay nila. Kadalas silang mawala ng pera at paano sila mamuhay matapos mamatay ang kanilang mga magulang. At habang tumitingin siya sa paligid, unti-unting bumabalik ang lahat ng sama ng loob niya para kay Danica. Magandang umaga, Senyorita Althea. Sabay-sabay na sambit ng mga kasambahay na nakahilera at nakasuot ng magagandang uniform. Tipid siyang napangiti. Magandang umaga. Pagpasok niya sa mansyon, agad siyang sinalubong ni Doña Consuelo. Namumula ang mga mata nito at halatang umiyak. Nang makita siya nito ay agad siyang niyakap. Napahigpit ang hawak ng matanda sa kanya. Salamat sa pagpunta mo. Hindi agad nakasagot si Althea. Hindi siya sanay na may yumayakap sa kanya ng ganoon, lalo na ng isang tao na halos kakakilala pa lamang niya. Nang maupo silang lahat sa sala, nagsimula ang mga tanong sa kanya. At doon nagsimulang buuin ni Althea ang kwento na napagdesisyonan niyang panindigan. Kaunti lang po ang alam ko. Gano'n na po kasi simula pagkabata. Ang sabi lang po sa akin ng kumukup sa akin, iniwan daw po ako sa isang bahay ampunan noong sanggol pa lang ako. Nakita niyang napaluha si Doña Consuelo. Lalo siyang kinabahan, ngunit ipinagpatuloy niya. Wala po akong gaanong alaala kasi medyo traumatic po ang pagkabata ko. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay hinawakan ng kwintas. Ito lang po ang naiwan sa akin. Natahimik ang mga ito. At habang lumilipas ang mga minuto, lalo niyang nakikita na naniniwala ang mga ito. Walang nagtatanong ng imposible o humihingi ng ebidensyang wala siya. Hinawakan ni Heidi ang kamay niya. Ang totoo niyan, Althea, wala kaming ibang magiging way para malaman kung anak ka ba talaga ni Adriano. Ampon lang kami pareho ng mama. Walang test ang pwedeng magpatunay na anak ka talaga ng kapatid ko. Gayunpaman, magtitiwala kami sa'yo kasi nasa iyo ang kwintas ni mama na binigay ni Adriano sa nobya niya noon. Napalunok si Althea. Tanging kwintas lamang ang patunay ng mga ito. Hindi siya makapaniwalang may magagawang malaking pagbabago sa buhay niya ang kwintas ni Danica. Makalipas ang ilang oras ay tuluyan ng bumigay si Doña Consuelo. Humawak ito sa kanyang kamay ng mahigpit. Apo ko, pasensya na kung hindi ka agad nahanap. Nangako kami kay Adriano na hahanapin kayong mag-ina. Pero nahirapan talaga kami. Ngayon, tadhana na ang nagtatagpo sa atin. Mabuti na lang at pumunta ako sa event na yon. Napakurap si Althea. Naninikip ang dibdib niya. Hindi niya alam kung dahil sa konsensya o dahil sa pananabik sa pagmamahal na pinapakita ng matanda. Althea, aking apo. Marahan nitong hinaplos ang mukha niya at tuluyan ang bumuhos ang luha ng matanda. Hindi na napigilan ni Althea ang sarili na maluharin. Hindi niya alam kung bakit, pero marahil dahil may taong gustong tawagin siyang pamilya. Malayo ang naging biyahe. Mabuti pa'y kumain na tayo at pagkatapos makapagpahinga na muna si Althea sa kwarto niya. Malumanay na sambit ni Heidi. Napangiti ang matanda. Dito ka na tumira sa mansyon. Pwede ba yon, apo ko? Matanda na ako. Gusto kong makabawi sa'yo. Pumasok ka na lang din sa university kung saan pumapasok ang mga pinsan mo. Tumango naman si Althea. Natutuwa na may bago na siyang pamilya. Sa wakas, hindi na siya mag-isa.
Kahit hindi siya ang totoong anak ni Adriano, kahit hindi naman siya si Danica, aangkinin niya na lang ang buhay na yon. Kasi pakiramdam niya, parang sa mga salvasyon niya lang mararanasan ang totoong pagmamahal. Nang maisara ni Althea ang pinto ng silid na ibinigay sa kanya, saka lamang niya tuluyang napakawalan ang hiningang kanina pa niyang pinipigil. Napakalayo ng kwarto niya sa maliit niyang silid sa lumang bahay nila ni Rico. Dahan-dahan siyang umikot. Halos hindi siya makapaniwala sa nakikita. Napakalaki ng kama. May sariling sitting area. May malawak na bintanang tanawang hardin. At nang mapansin niya ang isang pinto sa gilid, agad siyang napalapit. Pagbukas niya, para siyang napako sa kinatatayuan. Walk-in closet? Ang laking walk-in closet? Sunod-sunod siyang kumurap. Para bang baka mawala ang lahat kapag napakurap siya ng mas matagal. Nakahanay ang mga mamahaling damit, mga bestida, blazer, blouse na hindi niya man lang maisip bilhin noon. May mga sapatos din na maayos ang pagkakaayos sa mga estante. May mga handbag na nakadisplay na parang nasa butik. Napahawak siya sa dibdib. Grabe, ang yaman-yaman nila. Sa akin na ba talagang lahat ng to? Hindi niya mapigilang mapangiti. Kinikilig ako sa sobrang tuwa. Isa-isa niyang hinawakan ang mga tela. Malalambot, mababango, at mukhang mamahalin. Unti-unti siyang napaupo sa maliit na ottoman sa gitna ng closet. Ang daming damit. Ilang taon akong paulit-ulit na nagsusuot ng parehong pantalon. Ilang beses akong nagtiis kasi pinag-aaral ko si kuya. Ngayon, narito na ako. Kahit na niloloko ko ang mga salvasyon, deserve ko naman to, di ba? Deserve ko lahat ng ito. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Talagang pinipilit ni Althea ang kanyang sarili na deserve niya yon. Pagkatapos ng lahat ng sakit na binigay ng hipag at kapatid niya, alam niyang nararapat siya para sa ganoong buhay. Pinunasan niya ang mga luha. Iniisip na lamang ni Althea na parang may bumabawi sa lahat ng nawala sa kanya. Tila may nagsasabing hindi siya habang buhay na magiging kawawa. Kinabukasan ay marahan siyang nagmulat ng mga mata. Nagulat pa siya ng bahagya. Hindi niya agad maalala kung nasaan siya. Napakalambot kasi ng kama. Isang babaeng naka-uniform ng kasambahay ang pumasok. Good morning po, Miss Althea. Ako po si Mina, ang personal maid na nakatalaga po sa inyo. Napabangon siya kaagad. Good morning. Lumapit ang babae sa mga kortina. Pagkahawi nito, agad na pumasok ang sikat ng araw. Napapikit si Althea. Hindi siya sanay. Sa dati niyang buhay, siya ang gumigising ng maaga para gawin ang lahat. Ngayon ay may ibang gumagawa nito para sa kanya. Handa na po ang paliguan ninyo, sambit ng kasambahay. Paliguan? Opo, inihanda na po namin ang tubig sa bathtub at mga gagamitin ninyo. Mamili na lang po kayo ng scent na gusto ninyo para alam po namin ang ilalagay na supply sa banyo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pakiramdam niya ay nasa panaginip siya. Isang prinsesa na pinagsisilbihan ng mga tao roon. Sige, salamat. Nahihiyang sambit ni Althea. Ngumiti naman si Maine. Sabihin niyo lang po kung may kailangan kayo. Nagsimula na nga siyang mag-asikaso. Bawat bagay na nakikita niya, sa kwarto pa lang na binigay sa kanya, talagang namamangha na siya. Kompleto lahat. Sa sobrang ganda ng kanyang mood, natuwa pa siyang mamili ng dress na susuotin. Bagay ba sa akin to, Maine? Tanong niya sa kanyang personal maid. Napangiti naman ang kasambahay. Oo naman po, Miss Althea. Bagay po sa inyo ang yellow dress na yan. Mas dalong napangiti si Althea at matagal na pinagmasdan ang sarili sa salamin. Inipitan pa ni Maine ang kanyang buhok, kaya pakiramdam niya mas nagmukha siyang prinsesa. Pagkababa niya sa dining area, agad niyang naamoy ang masarap na almusal. Napalingon siya sa mahabang dining table. Naroon si Doña Consuelo, Heidi at may dalawa pang lalaking hindi niya pa nakikilala ng maayos kahapon. Oh, good morning, Iha. You're so beautiful. Nakangiting papuri ni Heidi.
Napangiti rin si Doña Consuelo. Bagay sa'yo ang damit mo, Althea. Nahihiya siyang ngumiti sa mga ito. Maraming salamat po. Bahagyang bumagal ang kanyang paglalakad. Napatingin ulit siya sa dalawang binata. Parehong gwapo ang mga ito. Ngunit magkaiba ang dating. Ang isa ay seryoso, malamig at parang hindi marunong ngumiti. Samantalang ang isa naman mukhang madaling lapitan, masayahin at mukhang palabiro. Good morning! Masiglang bati ng nakababatang lalaki. Grabe, hindi ako makapaniwala. Nandito na talaga ang anak ni Tito Adriano. Napatingin siya rito. Ngumiti ito sa kanya, kaya ngumiti na rin siya. Ako si Edward. Althea, tinanggap niya ang kamay nito. Alam ko, napatawa si Edward. Ikaw ang pinag-uusapan dito buong gabi. Bahagya siyang nahiya. Samantalang ang isa pang lalaki ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Bahagyang nakakunot ang noo nito habang nakatingin. Bigla tuloy na ilang si Althea. Hindi niya gusto ang tingin nito na parang sinusuri siya at may hinahanap na mali. Althea, tawag ni Heidi sa kanya. Napalingon siya kay Heidi. Ito ang panganay kong anak na si Enrico. Enrico, this is Althea, ang anak ni Adriano na matagal nang nawalay sa atin. Sina Enrico at Edward, sila ang mga pinsan mo. Bahagyang tumango si Enrico. Hindi man lang umiti. Morning. Good morning din. Pilit na lang niyang bati. Pinagmasdan niya sina Edward at Enrico. Dahil ampon din si Heidi, hindi totoong mga pinsan ni Danica ang mga ito. Hindi siya tumingin sa panganay na anak ni Heidi. Pakiramdam niya, lalamunin siya nito sa simpleng seryosong tingin lang. Maikli lamang ang naging usapan nila. Ngunit agad siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. Parang hindi siya gusto ni Enrico. Parang may mali itong nararamdaman tungkol sa kanya. Kaya magana na lang siyang kumain. Pilit na binabaliwala ang presensya ni Enrico. Agad niyang inalis sa sistema ang pag-aalala. Ang mahalaga, naniniwala sina Doña Consuelo at Heidi. Try this pancake, iha! Masayang sabi ni Doña Consuelo. Lagyan mo ng blueberry syrup. Tumango siya kaagad. Siya na sana ang kukuha, pero pinagsilbihan agad siya ni Maine. Bahagya siyang nahiya, pero napangiti na rin nang sumubo na ng pancake. Masarap po. Kain na po kayo, Lola. Malambing na sambit ni Althea. Ay oo naman, kakain na ako, apo. Nagsimula ng kumain ang matanda. Natawa naman si Heidi. I'm sorry, iha. Matagal kaming nawalay sa'yo. Isa pa, sabi kang mama sa apong babae. Matagal kang nawala sa amin, kaya gusto naming bumawi sa'yo. Mas lalong napangiti si Althea. Masaya siya sa yamang natatamasa ngayon. Pero mas nasisiyahan siya sa pagmamahal at pagpapahalagang binibigay ng mga salvasyon ngayon. Kitang-kita niya namang masayang-masaya si Doña Consuelo. Paulit-ulit itong nakatingin kay Althea. Paulit-ulit din itong napapangiti. Kaya lang, may kirot pa rin sa kanyang puso dahil alam niyang hindi siya ang totoong apo nito. Ngunit mabilis niyang pinatigas ang puso niya. Hindi siya magpapadala sa konsensya. Hindi niya kasalanan ang lahat. Nandoon siya kasi siya ang nakatadhana para roon. Hindi deserve ni Danica ang pamilyang kasama niya ngayon kasi inagawan din naman siya nito ng natitirang pamilya. Napakaganda ng umaga ngayon. Wala man si Adriano. Nandito ka na, Althea. Masayang sabi ni Doña Consuelo. Parang kompleto na ulit ang pamilya. Natupad na rin ang pangako namin kay Adriano na mahanap ka. Matagal kitang hinintay, apo. Gusto ko nang sumuko kasi hindi ko alam kung saan magsisimulang maghanap. Hindi namin nakilala ang saglit na naging nobya ni Adriano. Wala kaming ideya. Nalaman na lang namin na bago siya mamatay sinasabi niyang may buntis siyang kasintahan. Napayuko siya. Hindi niya man yun kwento, pero naawa siya sa sinapit ng ama ni Danica. Kung nabuhay lang sana si Adriano, baka hindi na ulila si Danica. Baka hindi nito nakilala ang kanyang kuya. Baka hindi siya iniwan ng kuya niya para rito. Wala sana roon si Althea. Nagpapanggap bilang hipag niya. Anak ka ng Adriano namin. Naluha muli ang matanda.
Aalagaan ka namin. Ibibigay namin lahat sa'yo. Nanikip ng bahagya ang dibdib ni Althea. Hindi naman talaga siya anak ni Adriano. Pero unti-unting naisasantabi ang kanyang konsensya. Dahil totoong-totoo ang pagmamahal ng mga ito. Mama, sabi ni Heidi. Papag-usapan na rin natin. Ililipat natin siya sa mas magandang school. Sa school na rin na malapit dito para makauwi siya at hindi na bumukod. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Talaga po? Ngumiti si Heidi. Yes, may prestigious school na may shares ang mama. Doon nagtapos si Enrico at doon din pumapasok ngayon ng college si Edward. Mahirap ang buhay mo, hindi ba? Huwag kang mag-alala kasi ngayon wala ka nang aalalahanin kundi ang mag-aral. Napakurap siya. Parang gusto niyang umiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa gaan. Napakaraming problemang biglang nawala. Salamat po, malumanay niyang sambit. Hindi ko po inaasahang ganito. Yung kuya ko po kasi nag-asawa na, kaya hindi na po ako tulungan. At least sa bandang yon, naging totoo siya. Mukhang wala na rin namang dahilan para mag-background check ang mga ito. Sapat na ang isang kwintas para maniwala ang mga salvasyon na anak siya ni Adriano. Maraming salamat po talaga. Tatanawin kong malaking utang na loob ito pong lahat ng ginagawa niyo sa akin. Mabilis na pinunasan ni Althea ang mga tumulong luha. Anong utang na loob? Althea, apo, pamilya ka namin. Deserve mo ang mga bagay na dapat ay para talaga sa'yo. Huwag mong isiping utang na loob ang lahat ng ito. Muling ngumiti si Doña Consuelo at mataman siyang pinagmasdan. Napangiti na lang siya habang lumuluha. Pakiramdam niya, mapapalapit ng husto ang kalooban niya kay Doña Consuelo. Wala itong kasing bait. Ngunit bago pa tuluyang gumaan ang pakiramdam niya, may isang boses ng lalaki na sumingit. Talaga bang ituturing ninyo siyang pamilya agad? Hindi ba parang ang bilis naman? Natahimik ang mga salvasyon. Unti-unting napalingon ang lahat kay Enrico. Nakahawak ito sa tasa ng kape. Malamig ang ekspresyon at hindi inaalis ang tingin sa kanya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Althea. Pakiramdam niya may paparating na problema. Kuya, babala ni Edward. Ngunit hindi ito pinansin ni Enrico. Dapat siguro maging maingat tayo. Hindi pa natin siya lubos na kilala. Yes, nasa kanyang kwintas ni Tito Adriano. Pero she's still basically a stranger. Hindi namin siya kasabay na lumaki. Napahigpit ang hawak ni Althea sa tinidor. Enrico, saway ni Heidi. Shut up. Kung wala kang magandang sasabihin, manahimik ka. Pinsan mo siya and your lola. Masaya siya na natagpuan na ang anak ni Adriano. Alam mong matagal nating hinanap ang kasintahan ni Adriano. Pero wala talaga tayong kahit isang lead. At ang kwintas, that gave us hope. Huwag mong pagdudahan si Althea. Lalo na't hindi natin alam ang pinagdaanan niya. Iniwan siya ng kung sino sa bahay ampunan na tanging kwintas lang. May umampon pero namatay na rin at iniwan siya. Be kind to your cousin, Enrico. Hindi nakakatuwa yung pagdududa mo. Pero hindi natinag si Enrico kahit nasabihan na ng sariling ina. Anong mali sa pagiging maingat? Hindi natin siya kilala. Hindi natin alam kung anong klaseng tao siya. Anak siya ni Tito Adriano pero that doesn't mean na hindi na tayo magiging maingat. Paano kung manluloko pala yan? Enrico! Bulalas ni Doña Consuelo at medyo galit na. Apo, tama na. Hindi mo dapat pagsalitaan ng ganyan ng pinsan mo. Hindi niya kasalanan na hindi siya lumaki kasama natin. Kaya huwag mo siyang pag-isipan ng masama. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa katawan ni Althea. Pakiramdam niya'y nakikita ni Enrico ang lahat. Sa lahat ng tao, mukhang kay Enrico talaga siya labis na nayayanig. Masyado itong mapaghinala at hindi mabilis magtiwala. Kuya naman, tama na. Ginagalit mo si Lola. Ikaw talaga. Napailing si Edward at medyo natawa pa. Bakit naman masamang tao ang tingin mo sa pinsan natin? Welcome mo na lang. Hindi ako nagsasabi ng masama. Hindi ko sinasabing masama siya. Tumikhim si Enrico. Sinasabi ko lang,
na hindi tayo sigurado kung mapagkakatiwalaan siya. Tahimik lang si Althea. Ayaw niyang magsalita. Natatakot siyang may masabi siyang mali. Pero mabuti na lang at nagsasalita si Doña Consuelo para sa kanya. Enrico, anak siya ni Adriano. Huwag ka nang magduda ng ganyan. Hindi ka ba naawa sa pinsan mo? Ayokong bigyan siya ng masamang alaala ngayong kasama na natin siya. Gusto ko na maranasan niyang magkaroon ng masayang pamilya kaya umayos ka. I'm so disappointed with you. Magkasing edad lang kayo at pinakamatanda ka pa. Mas umaasa ako na kayo ang magiging malapit sa isa't isa. Kaya patunguhan mo siya ng maayos. Buksan mo ang pinto mo para sa pinsan mo. Nangahas siyang tumingin kay Enrico. Seryoso pa rin ang tingin nito sa kanya. Kaya agad na lang siyang muling napaiwas. Gusto ni Doña Consuelo na maging malapit sila ni Enrico. Gayunpaman, mukhang hindi niya na rin kayang buksan ang sarili rito. Pakiramdam niya, kaunting maling galaw lang, malalaman agad nito na may tinatago siyang lihim. Iiwasan niya na lang siguro. Malaki naman ang mansyon, sa hapag lang siguro sila magkikita. Papasok din siya sa school, kaya tiyak talagang makakaiwas siya. Napabuntong hininga si Heidi. Pagkatapos ay tumingin kay Althea. Pasensya ka na sa anak ko. Ganyan lang talaga siya. Pero mabait naman si Enrico. Wala kang dapat ipag-alala. Kalaunan, makikilala mo rin siya ng mas mabuti. Mabilis siyang umiling. Okay lang po, naiintindihan ko naman. Kung tutuusin, tama naman si Enrico. Kung siya rin ang nasa posisyon nito, magdududa rin siya. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay gusto niya na ang mga tanong nito. Dahil bawat pagdududa nito, banta sa bagong buhay na hawak niya ngayon. Lumipas ang mga linggo nang hindi namamalayan ni Althea. Unti-unti niyang nasanay ang sarili sa buhay sa mansyon. Sa bawat pagising ay may naghahanda ng mga kailangan niya. Sa bawat pag-uwi niya mula sa paaralan, may naghihintay na pagkain. Hindi na niya kailangan magbilang ng barya para sa pamasahe. Hindi na niya kailangang mamili kung kakain ba siya o magtitipid para sa mga kailangan niya. Isang hapon, kasalukuyan silang nagmemeryenda nina Edward sa hardin. Napapalibutan sila ng mga rosas at iba pang mamahaling halaman. Masayang nagkukwento si Edward tungkol sa mga plano para sa nalalapit na party. Party na para sa kanya. Party na magpapakilala sa kanya bilang nawawalang apo ng pamilya. Hindi pa rin komportable si Althea sa ideyang yon. Pakiramdam niya, mas maraming taong makakakita sa kanya. Mas mataas ang posibilidad na may makadiskubre ng totoo. Parang hindi ka excited, sambit ni Edward nang mapansing tahimik siya. Party mo yon, dapat ma-excite ka. Napatingin siya kay Edward. Hindi ako sanay sa ganyang klaseng atensyon. Mas gusto kong tahimik lang. Hindi ko rin naman kilala ang mga dadalo. Pero hindi na pwedeng tahimik. Natawa si Edward. Matagal ka naming hinanap. Siyempre, pagdiriwang yun ni Lola. Saka babae ka. Hindi ka ba nangarap ng party para sa sarili mo? Paano ka nag-18th birthday? Napabuntong hininga si Althea. Gusto niya ng party. Pangarap niya yon. Kaso hindi naman talaga siya anak ni Adriano. Kapag maraming nakaalam, pakiramdam niya'y mas lalong delikado para sa kanya. Kumain lang kami ng pansit at cake. Binili ni Kuya. Sambit niya habang inaalala yon. Simple lang pero masaya ako noon kasi binilhan ako ni Kuya ng bagong cellphone na Android. Nanikip muli ang kanyang dibdib. Kahit galit siya kay Rico, hindi niya maitatangging miss niya na ang kanyang kuya. Yun nga lang, hindi na kasi ito ang dating Kuya Rico na kilala niya. Kailangan ba talaga ng party para ipakilala ako? Parang hindi naman kailangan, Edward. Sino naman ang magkaka-interes na kilalanin ako? Tumawang muli si Edward. Sino? Eh di ang mga tao sa mundo natin. Nung nabubuhay pa si Tito Eduardo, marami siyang nagawa sa mundo ng business. Idol nga siya ni Kuya eh. Sa murang edad, mas napalawak niyang mga negosyo. Humahanga rin ang ilan sa kanya. Aside from that, isa kang Salvacion, anak ni Adriano Salvacion. Siguradong maraming lalaki ang magkakandara pa sa'yo. Mga pamilyang gustong ma-engage sa'yo para magkaroon ng koneksyon sa pamilya natin. Bahagyang nag-init ang mga pisngi ni Althea.
Wala naman siyang interes sa mga ganoon. Nung una, iniisip niya na sa mga palabas lang yon. Pero talaga palang nangyayari sa mga mayayaman. Bigla niyang naalala si Danica. Kung si Danica ang nandoon, wala nang pag-asa ang ibang lalaki. Asawa na ng Kuya Rico niya ang totoong anak ni Adriano. Pero paano nga kaya kung si Danica ang nandoon? Paano kung nalaman nitong mayaman pala ito? Bababa kaya ang tingin nito sa kanyang kuya na isang hamak na seaman lang? Kung ikukumpara naman sa yaman na mayroon ito. Gusto ka nilang makilala. Lahat sila. Dagdag pa ni Edward. Bahagyang sumimangot si Althea. Hindi naman lahat natutuwa sa akin. Gaya na lang ng kuya mo. Mahinang tumawa si Edward. Hayaan mo na lang yon. Hindi rin yun minsan natutuwa sa akin. Nasa personality niya na talagang pagiging masungit. Tingin yata nun, kriminal ako. Sa tuwing nakikita niya ako, para akong nasa interrogation, kaya iniiwasan ko na lang talaga. Natawa ng mas malakas si Edward. Alam mo, mabait naman talaga si kuya. Sobrang protective lang niya sa pamilya natin. Kung tutuusin, normal lang naman na magduda si Enrico. Kung siyang nasa posisyon nito, baka ganun din ang maramdaman niya. Pero nakakainis pa rin. Dumating ang araw ng pamamasyal. Isa yon sa mga paboritong gawain ng barkada ni Edward. Horseback riding. Nang makita ni Althea ang mga kabayo, agad siyang kinabahan. Hindi siya marunong sumakay. Hindi man lang siya nakalapit sa kabayo noon. Mas lalo na ang magpatakbo ng isa. Natawa si Edward nang makita ang reaksyon niya. Parang gusto mong tumakbo palayo. Gusto ko nga. Sinama mo pa ako rito. Malay ko ba sa pangangabayo? Baka mahulog ako. Sure ka bang safe tayo kapag dalawa sa kabayo? Baka hingalin siya at mamatay. Tawang-tawa na naman si Edward. Ang OA mo. Di yan. Malakas ang kabayo ko. Hindi kita hahayaang mahulog. At dahil wala siyang magawa sa mansyon, sumama na rin si Althea. Masaya naman kasing kasama si Edward. Hindi nagdududa at halatang easy-go-lucky lang sa buhay. Hindi nagtagal, nasa likod siya ni Edward sa isang malaking kabayo. Nakahawak siya ng maigi rito. Pakiramdam niya anumang oras ay matutumba siya. Edward, dahan-dahan. Ang bilis, baka mahulog ako. Reklamo niya rito. Natawa si Edward. Kumapit ka lang kasi. Hindi ka mahuhulog. Saka kapag nahulog ka, sabay lang tayo. Kapit na kapit ka sa akin, oh. Parang kahit mawalan tayo ng balansa isasama mo rin ako. Napailing na lang si Althea at napapikit. Hindi niya mapigilang matawa rin. Sobrang kulit talaga ni Edward. Naalala niya tuloy ang kuya niya. Nung mga panahong wala pang Danica sa buhay nila. Ganon din sila magkulitan na magkapatid. Kasama nila ang ibang kaibigan ni Edward. 2 babae at 3 lalaki. Lahat ay mukhang mayayaman at sanay sa ganoong klase ng buhay. Habang tumatagal ang pamamasyal, mas lalo siyang nagugulat sa usapan ng mga ito. Parang napaka-formal sa mga ito ang landian at casual dating. Minsan ay masyado pang direkta ang mga biro. Hindi siya sanay at hindi makasabay. Lumaki siya sa simpleng kapaligiran, kaya halos hindi niya alam kung paano sasagot. Althea, may boyfriend ka ba? Tanong ng isang babaeng kasama nila. Wala, hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend. Totoo, natatawang tumingin ang isa pang lalaki. Gandang-ganda pa naman ako sa'yo. Wala talaga. Napangiwi siya. Wala nga, hindi ako tumatanggap ng manliligaw kasi wala sa priority ko. Gusto ko munang mag-aral at maabot ang pangarap ko. Iyang mga lalaki, marami naman dyan. Agad na napasigaw ang mga lalaking kasama nila. Natatawa sa kanyang mga sinabi. Pero hindi niya na binawi kasi totoo naman. Yon ang kanyang pananaw. Hanggang makarating sila sa may ilog at barnhouse, siya pa rin ang topic ng mga ito. Agad namang sumingit si Edward. Tama na! Uy, tumigil kayo! Pinsan ko pa rin to. Huwag niyo siyang asarin. Baka hindi na sumama sa atin. Natawa ang lalaki. Ano ba, nagtatanong lang naman ako. Nakakapagtaka na ayaw niyang mag-boyfriend. Bisexual ka? Inirapan niya na lang ito, kaya nagtawanan ang ilang mga kaibigan ni Edward. Kumain na lang si Althea ng inihaw na marshmallow. Mamaya na lang siya maliligo sa ilog. Wala pa kasi siya sa mood. Hindi rin naman siya gaanong umiinom. Lumipas ang ilang oras, lumigo siya ng kaunti.
Nagsisimula ng lumamig ang hangin kaya binalot niya ng tuwalya ang sarili. Maliligo ka ba? Magbanlaw ka na sa barn house kung nilalamig ka na, sambit ni Edward sa kanya. Tumango naman siya at pumasok na roon. Siya na ang naunang magbanlaw. Pagkatapos magbanlaw at magbihis, lumabas na si Althea. Sakto namang narinig niya ang mabilis na yabag ng isa pang kabayo. Lumingon si Althea at agad na natigilan. Si Enrico pala ang dumating. Nakasakay ito sa isang itim na kabayo at seryoso ang ekspresyon. Ayaw man niyang aminin, napansin niya agad ang itsura nito. Masyadong gwapo. Masyadong nakakailang tingnan ng matagal. Hindi niya man gusto, pero nakakadagdag talaga sa kagwapuhan nito ang pagiging seryoso palagi. Agad niyang inalis ang tingin. Ngunit naramdaman niyang lumapit ito diretso kay Edward. Anong ginagawa niya rito? Malamig ang boses nito. Bakit mo dinala si Althea rito? Napatingin si Edward. Namamasya lang naman kami. Wala raw siyang magawa sa mansyon kaya sinama ko na. Napabuntong hininga si Enrico at tumingin sa kanya. Hinahanap ka ni Lola. Nasa mansyon ang gown mo. Halika na. Iuuwi na kita. Napatingin siya sa kabayo nito. Napatingin siya kay Edward na lumapit ulit sa mga kaibigan nito. Bakit si Enrico ang maghahatid sa kanya? Kung ganon, sasakay sila sa iisang kabayo? Parang gusto niya nalang mahimatay. Hindi niya kakayaning kasama si Enrico. Hindi ka dapat sumasama rito, seryosong sabi ni Enrico. Nanlaki ang mata niya. Bakit naman? Mga kaibigan naman sila ng kapatid mo. Pero hindi mo pa rin sila kilala. Kaya ni Edward ang sarili niya. Ikaw, hindi. At alam kong masamang impluwensya ng ilan sa kanila. Pinag-iingat lang kita, lalo na't inosente ka sa mga bagay-bagay. Halika na. Kailangan na nating umuwi. Sumakay ka na sa akin. Bumaba pa ito ng kabayo. Mukhang balak siyang alalayang sumakay. Nagulat siya nang bigla nitong hawakan ang balakang niya. Enrico, sakay na. Usal ng binata. Wala siyang ibang choice kundi ang sumakay. Pinaayos pa nito ang pag-upo niya, lalo pa at nakasuot siya ng dress. Nang sumakay ito sa likod niya, napasinghap na lang siya. Gusto niyang magreklamo, pero dahil hindi naman si Edward ang kasama, nanahimik na lang si Althea. Simula ng araw na yon, hindi na mapakali si Althea tuwing nakakasalubong niya si Enrico. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Hindi naman ito naging mas mabait. Mas masungit pa nga. Pero may nagbago. Parang may kung anong nakatago sa mga tingin nito. Tila may alam ito na hindi niya alam. At sa tuwing nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya, hindi niya maiwasang kabahan. Minsan, naiisip niya na baka nagiging praning na siya. Baka dala lamang yon ng konsensya niya. Araw-araw kasi siyang nagsisinungaling. Araw-araw niyang pinapaniwala ang lahat na siya ang nawawalang anak ni Adriano. Normal lamang sigurong matakot siyang mahuli. Isipin na lahat ay naghihinala sa kanya. Iha, okay ka lang ba? Biglang tanong ni Heidi. Agad naman siyang natauhan. Opo, tita, okay lang. Napabuntong hininga ito. Napansin ko na natatahimik ka kapag nakikita mo si Enrico. Natatakot ka ba sa kanya? Hindi naman po. Naiilang lang, tita. Inayos nito ang buhok niya. Don't worry, kakausapin ko ulit siya. Pasensya na kung kinakabahan ka kapag nandyan siya. Napatitig siya kay Heidi. Pero paano niya ipapaliwanag na iba ang kabang nararamdaman niya? Hindi klaseng pagkailang na naiisip nito. Alam ni Althea sa sarili na iba yon. Naiilang siya kasi hindi niya kayang manatili sa matatag na presensya ni Enrico. Dumating ang araw ng engranding party para kay Althea. Mula pa lamang sa pagising niya, halos hindi na siya mapakali. Naglabas-pasok ang mga stylist sa kanyang silid. May nag-aayos ng buhok niya, nagme-makeup at tumutulong sa gown. Pakiramdam niya'y isa siyang artistang inaayusan. Nang makita niya ang sarili sa salamin, hindi niya agad nakilala ang refleksyon niya. Napakaganda ng gown. Eleganteng-eleganteng tingnan habang suot ni Althea. Napakaganda mo, apo, sambit ni Doña Consuelo. Napalingon siya rito. May luha agad sa mga mata nito at agad na lumambot ang puso ni Althea.
Sa lahat ng tao sa mansyon, ito ang pinakamahirap lukohin sa konsensya niya. Dahil totoong mahal siya nito. O mas tamang sabihin na mahal nito ang taong akala nitong siya. Lumapit ang matanda sa kanya at mataman siyang tiningnan. Hinawakan din nito ang kwintas na dahilan kung bakit siya natagpuan. Dapat makita ka ng ama mo ngayon. Alam kong hindi ka niya naabutan sa mundo, pero bago siya mawala, mahal na mahal niya kayo ng mama mo. Kayo ang huling naisip niya. Binili na hanapin namin kayo. Pero ilang taon akong nabigo at ngayon ay natagpuan na kita. Napatitig si Althea rito. Lola, wag ka nang umiyak. Nandito na ako. Natupad mo na ang pangako mo kay Papa. Natawa ang matanda sa kanya. Hindi ko lang mapigilang hindi maging emosyonal. Matagal kong ipinagdasal ang araw na ito. Nanikip ang dibdib ni Althea. Pakiramdam niya ay may bumara sa lalamunan niya. Pero pinilit niyang ngumiti. Ayaw niyang masira ang araw ng matanda. Pagbaba niya sa grand staircase ay agad siyang sinalubong ng mga ilaw at mga bisita. Halos lahat ay nakatingin sa kanya. Bumilis tuloy ang tibok ng puso ni Althea. Hindi siya sanay sa ganong klaseng atensyon. Pakiramdam niya, lahat ay nakatingin sa bawat galaw niya. Lalo siyang kinabahan nang magsimulang magsalita si Doña Consuelo sa harapan. Naging mahirap tanggapin para sa aming pamilya ang biglaang pagkawala ng anak kong si Adriano. Kaya nang malaman namin na may kasintahan siya at may anak, hindi kami tumigil sa paghahanap. Natagalan, pero sa wakas, nakita na namin siya. So everyone, I would like you to meet the one and only daughter of my son Adriano. This is Althea Salvacion. Nagpalakpakan ang mga bisita. Ngumiti ang mga ito sa kanya. Maya-maya'y isa-isa nang bumati ang mga ito. Tinanggap niya naman bawat pagpapakilala. Ngunit habang nakatayo siya roon, may isang pares ng mata ang paulit-ulit niyang nararamdaman. Napatingin siya kay Enrico. Nasa gilid lamang ito at nakatingin sa kanya. Napalunok si Althea. Muli niyang naramdaman ang kakaibang kaba. Bakit ba kasi ganoon itong tumingin? Parang may gustong sabihin, itanong at alamin mula sa kanya. Pagkatapos ng party ay tila mas naging maayos ang lahat. Unti-unting naging normal ang buhay niya sa mansyon. Mas naging komportable siya at masaya. Mas lalo niyang nakilala ang pamilya. Lalong-lalo na si Doña Consuelo. Madalas silang magkasama. Minsan ay nasa hardin sila o kaya'y nasa veranda. Lola, hindi po ako gaanong mahilig sa gardening, nakangiting sambit ni Althea. Tumawa naman si Doña Consuelo. Okay lang, samahan mo lang akong mamitas ng mga bulaklak. Mag-a-arrange tayo sa mga vase. Tumawa na lang siya at kumapit sa braso ng matanda. Kinabukasan, abala naman sila sa pagtatanim. Nakasuot sila pareho ng gardening hats at halos magkapareho pa ang kulay ng damit nila. Natawa si Doña Consuelo nang mapansin yon. Tingnan mo tayo, apo. Match pala ang kulay ng mga damit natin. Napatingin si Althea rito. Ala, oo nga po. Natawa ang matanda. Kung bata-bata lang ako, baka mapagkamalan pa tayong magkapatid. Humalakhak ng malakas si Althea. At sa sandaling yon, totoong masaya siya. Hindi dahil sa pera, mansyon, kundi sa pakiramdam na may pamilya siyang kasama. Pakiramdam niya na may taong nag-aalala sa kanya. Masayang makita siya araw-araw. Minsan ay naiisip niyang sana totoo na lamang ang lahat. Sana totoong apo na lang siya ni Doña Consuelo at hindi si Danica. Sana wala siyang tinatagong sekreto. Sana wala siyang sinasaktan at nilolokong ibang tao. Isang hapon naman, minamasahe niya ang balikat ng matanda. Napapikit si Doña Consuelo. Napakasarap ng masahe mo, apo. Napangiti si Althea. Natuto po ako dati. Saan? Napahinto siya sandali. Nung inaalagaan ko po ang nanay namin ni Kuya. Dati po kasi madalas siyang mapagod dahil sa trabaho. Lumambot ang mukha ng matanda. Maswerte ang mga magulang na kumupkup sa'yo. Napakabait mong bata. Parang may kumurot sa puso ni Althea. Hindi niya alam kung mabait pa ba ang ituturing nito sa kanya
kapag nalaman na nito ang totoo. Kung alam lamang nito kung gaano kalaki ang kasinungalingang itinago niya, baka isuka siya ni Doña Consuelo at ng pamilya nito. Habang lumilipas ang mga buwan, hindi niya namalayang nagbago na rin si Enrico. Hindi na ito palaging nagtatanong o naghihinala. Mas madalas na itong ngumiti sa kanya. Mas madalas na rin silang mag-usap. Hindi ko makuha, Enrico, sambit ni Althea. Natatakot ako. Tumawa si Enrico sa likod niya. Inaalalayan siya sa tamang pangangabayo. Huwag kang kabahan. Kaya mo yan. Mas magandang matuto ka para hindi ka sasakay kung kani-kanino. Napanguso naman si Althea. Kasalanan ko bang pangangabayo ang banding ninyo? Gusto kong makisabay sa inyo kaya gusto ko rin matutong mga bayo. Tumawa si Enrico at bumulong sa kanya. Kaya nga sabi kong hindi pwedeng sumakay sa kabayo kapag wala ako, hindi ba? Sumama ka pa kay Edward, talagang susunod agad ako. Hindi niya napigilan ang paghalakhak. Isang gabi ay mag-isa siyang nasa veranda. Tahimik ang paligid, malamig ang hangin, at tanaw niya ang ilaw sa malayo. Kailanman, hindi ako naiinis na malaki ang mansyon. Pero kapag hinahanap kita, naiinis ako na hindi kita madaling makita. Seryosong sambit ni Enrico. Napangiti siya rito. Bakit mo ba ako hinahanap? Tumabi ito sa kanya. Wala naman. Napansin ko lang na wala ka. Kanina ka pa nawawala. Napakibit balikat siya. Gusto ko lang ng katahimikan kaya dito muna ako. Medyo napagod lang ako sa school kanina. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila. At sa pagkakataong yon, hindi yun naging awkward. Naging komportable na talaga sila sa isa't isa. Tumigil ka na sa pagtitig, bigla niyang sabi. Palagi mo akong tinititigan. Kahit hindi kita tingnan, ramdam ko sa gilid ng mga mata ko. Akala mo hindi ko napapansin? Bahagyang natawa ang binata. Napapansin mo pala? Oo naman, nakakailang kaya. Tumikim si Althea at ngumiti rito. Grabe, hindi ako makapaniwala na close na tayo ngayon. Hindi agad sumagot si Enrico. At nang lumingon siya sa binata, nakita niyang seryoso itong nakatingin sa kanya. Unti-unting nawala ang ngiti ni Althea. Nawala ang iniisip niya nang biglang umangat ang kamay nito. Dahan-dahan itong inayos ang hibla ng buhok niyang tinatangay ng hangin. Napatigil siya, pati paghinga niya at tibok ng puso. Biglang naging napakatahimik ng buong mundo. Nagtagpo ang mga mata nila. At sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang pagdududa roon. Wala siyang nakitang galit o anumang panghusga. Nagulat pa si Althea nang makita ang paghanga sa mga mata nito. Siguro galit lang ako. Kasi pakiramdam ko, nakilala kita sa ganitong paraan. Hindi ko may tatangging may nararamdaman na akong kakaiba. Pero hindi ko matanggap na anak ka ni Tito Adriano. Malumanay nitong sambit habang pinagmamasdan ang kanyang mga mata. Napalunok si Althea. Hindi man siya makapagsalita. Parang si Enrico na rin ang kumanta sa nararamdaman niya para rito. Hindi niya alam kung sino ang unang lumapit. Hindi niya alam kung paano nangyari. Alam lamang niya na sa loob ng ilang segundo, wala siyang ibang naiisip kundi ang mga matang nakatingin sa kanya. Pareho silang nanginginig nang magtagpo ang kanilang mga labi. Hindi na naisip ni Althea kung sino siya, sinong nasa harapan niya at anong ginagawa niya. Nagpadala na lang siya ng mas lumalim pa ang halik. Subalit bigla siyang natauhan. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Agad siyang umurong at itinulak ito. Namutla si Althea. Anong ginawa mo? Napakurap sa Enrico. Nanatili itong tahimik at parang nawawala rin sa sarili. Namumula ang mga labi dahil sa nangyari lang kanina. Magpinsan tayo, paalala ni Althea. Hindi tama to, ano na lang ang sasabihin nila. Pilit niyang inaayos ang magulong paghinga. Malito, Enrico, hindi na pwedeng maulit yon. Nanginginig ang boses niya. Hindi niya maikakailang tumugon din siya sa mga halik nito. Gayunpaman, magpinsan sila sa mga mata ng lahat. Niloloko niya rin ang mga salvasyon. Mas magiging komplikado ang lahat para sa kanya kung may mamamagitan man sa kanila ni Enrico. Hindi tayo magpinsan. Bigla na lang sambit ng binata. Ampo ng mama ko. Ampo ng papa mo ni Lola. Hindi talaga tayo magkadugo. Walang mali sa ginawa natin. Umawang ang kanyang bibig sa mga sinabi nito. Baliw ka ba? Ano na lang ang sasabihin ng pamilya natin?
Bahala ka dyan. Kaso, binalik siya nito sa pwesto at hinawakan siya sa mga braso. Huwag ka nang tumanggi. Alam kong nararamdaman mo rin. Naiinis ako na bakit ikaw pa ang anak ni Tito. Ayoko. Ang ganda-ganda mo. Nakakabaliw ka. Hindi ka dapat anak ni Tito Adriano. Dapat asawa kita. Suminghap siya sa sinabi nito. Ano ba, Enrico? Hindi ka nakakatuwa? Hindi ka ba nandidiri? Bakit? Hindi naman talaga tayo totoong magpinsan. Hindi rin tayo sabay lumaki. Bigla niyang sinapo ang noo. Nagkaroon patuloy siya ng dagdag na problema. Iba na lang ang gustuhin mo. Wag na ako, Enrico. Bakit hindi ikaw? Dahil sa lahat ng tao rito, ikaw lang ang hindi tumitingin sa akin bilang sa Enrico Salvacion. Humugot siya ng malalim na hininga. Kahit na wala tayong dugong magkarugtong, hindi pa rin pwede. Kahit na hindi tayo totoong magpinsan, dito sa bahay na to, sa papel, sa mata ng lahat, magpinsan tayo. At ayokong masaktan si Lola kapag nalaman niya to. Ayusin mo mga desisyon mo, Enrico. Malaking iskandalo ito. Mahabang katahimikan ang sumunod. At matapos ang maraming buwan, muli niyang nakita ang pader na bumalik sa pagitan nilang dalawa. Ngunit habang nakatalikod siya at naglalakad palayo, hindi niya maitatanggi. Mas masakit yon kaysa sa inaasahan niya. Isang araw, tahimik ang buong mansyon. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Napalingon siya at agad siyang nanlamig nang makita ang galit na mukha ni Enrico. Namumula ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Mahigpit ang pagkakahawak sa isang makapal na brown envelope. Enrico? Nagtatakang tumayo si Heidi. Anong nangyayari? Sabihin mo sa akin. Malamig ngunit nanginginig sa galit ang boses ni Enrico. Nasaan siya? Napalunok si Althea. Ha? Nasaan ang totoong anak ni Tito Adriano? Saan mo nakuha ang kwintas na yan? Agad na napatayo sina Edward at Doña Consuelo. Nanlaki ang mata ng mga ito. Anong ibig mong sabihin, Enrico? Tanong ni Heidi at hinawakan ito. Huminahon ka. Pinagdududahan mo na naman ba si Althea? Hindi lang basta pinagdududahan. Kasi tama ang nakalap ko. Niloko niya tayo. Pinagsinungalingan niya tayong lahat. Bakas man ng galit, nakita niyang sakit sa mga mata ni Enrico. Inilapag nito ang envelope sa mesa. Isa-isang inilabas ang mga dokumento. Mga birth records, school records, lumang litrato at ilang certificate. Lahat may pangalan ni Althea. Nagpapatunay kung sino talaga siya. Galit pa rin siyang tiningnan ng binata. Hindi siya mula sa ampunan, Lola. Hindi siya ang nawawalang apo ninyo. Hindi siya anak ni Tito Adriano. Niloko niya tayong lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Althea. Hindi niya magawang tumingin sa mga papel o magsalita. Pakiramdam niya, unti-unting gumuho ang mundong pinaghirapan niyang buuin. Nag-imbestiga ako, matalim na sabi ni Enrico. Dahil may mga bagay na hindi nagtutugma sa mga sinabi mo sa amin nung una. Pero nawala ang pagdududa ko kasi nagtiwala ako. Ngayon, may natuklasan ng tauhan ko tungkol sa'yo. At eto yon, manluloko ka. May pamilya kang kinalakihan. Totoo mong pamilya. Tumulo ang unang luha ni Althea. Hindi na niya mapigilan. Alam niyang wala nang saysay ang pagsisinungaling. Tuluyan ang natapos ang kanyang pagpapanggap. Sabihin mo ang totoo, mariing sabi ni Heidi. Huwag ka nang magsinungaling. Totoo ba itong mga nakalap na impormasyon ng anak ko tungkol sa'yo? Nanlalabo ang paningin ni Althea dahil sa luha. Hindi niya magawang tingnan ang mga ito, lalo na si Doña Consuelo. Dahil alam niyang kapag nakita niya ang sakit sa mga mata nito, tuluyan siyang madudurog. Althea naman, mahinang tawag ng matanda. At yon ang tuluyang nagpahina sa kanya. Dahan-dahan siyang lumuhod at umiyak sa harap ng mga ito. Pasensya na po, humihikbi niyang sabi. Pasensya na po. Gusto ko lang naman pong magkaroon ng pamilya. Pamilya na magmamahal sa akin. Ako po ang may kasalanan. Hindi po ako ang apo ninyo. Tama si Enrico. Niloko ko po kayo. Humihingi po ako ng tawad. Napahawak si Doña Consuelo sa dibdib. Agad itong inalalayan ni Edward, habang si Heidi naman napapikit. Parang hindi nito matanggap ang naririnig. Samantalang si Enrico nanatiling nakatayo. Ngunit wala na ang galit lamang sa mukha nito. May sakit na rin at halatang hindi makapaniwalang niloko niya ito ng ganoon.
Napapikit si Althea. Lagi po akong mag-isa. Matagal ko pong kasama ang kuya ko nang mamatay ang mama namin. Lahat para kay kuya. Sinakripisyo ko, makapagtapos lang po siya ng pag-aaral. Pero nang magkaroon siya ng asawa, unti-unti po akong nawalan ng lugar sa buhay nila. Pakiramdam ko po wala nang nagmamahal sa akin. Iniwan po nila ako kasi ayaw ni Danica sa akin. Pabigat lang daw po ako. Ito pong kwintas. Kay Danica po ito at sa hipag ko. Nakita ko po ang pagkakataon at naging makasarili ako. Pero araw-araw po akong kinakain ng konsensya ko. Kasi alam ko po ng sister-in-law ko ang totoong may-ari ng kwintas. Nanlaki ang mga mata ni Heidi. Ano? Siya pong nawawalang anak ni Sir Adriano? Pag-amin niya sa mga ito. Sunod-sunod ang mga naging tanong at wala siyang nagawa kundi sagutin ang lahat. Nang humupa na, tahimik si Doña Consuelo ng matagal. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Dalhin ninyo ako sa totoo kong apo. Tulungan ninyo akong makita siya. Akala ko natupad ko ng pangako ko kay Adriano. Mas lalong nadurog ang puso ni Althea dahil kahit matapos ang lahat, hindi siya kailanman magiging apo ni Doña Consuelo. Ang pamilyang naging masaya siya, hindi kailanman magiging sa kanya. Kinahapunan ding yon ay nagtungo sila sa bahay ni Rico at Danica. Kahit mahaba ang biyahe, walang pakialam ang kanyang lola. At nang makita ni Danica ang mga mamahaling sasakyang huminto sa tapat ng bahay ng kuya niya, si Danica halatang nagulat. Anong nangyayari? Sino ang mga kasama mo? Tanong ni Rico sa kanya. Hindi siya makatingin sa kuya niya. Nahihiya na siya. At sa pagkakataong yon, siya na ang walang maiharap sa mga ito. Hanggang si Heidi na mismo ang nagsalita. Isa-isa nitong ibinunyag ang lahat kay Danica. Ako? Umawang ang bibig ni Danica habang nanunubig ang mga mata. Ako ang anak niya? Pamilya ko kayo? Hindi makapaniwala ang mukha nito. Samantalang si Rico naman dahan-dahang napatingin kay Althea. At muli, nakita niyang pagkadismaya sa mata ng kanyang kuya. Althea, mahinang sabi ni Rico. Bakit mo ginawa yon? Hindi siya nakasagot agad dahil alam niyang wala siyang sapat na dahilan. Ikaw kuya, bakit mo ako basta tinalikuran? Nagmakaawa ako sa'yo. Mahina niyang balik dito. Bakas ang guilt sa mukha ni Rico. Pero hindi mo sana ginantihan si Danica. Mali ang ginawa mo. Napasinghap siya. Kinukurot ang mga palad para kahit paano mabawasan ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang kalooban. At mas maging masaya pa kayo at pabayaan niyo na lang ako? Kuya, kung alam ko lang natatalikuran mo ako ng ganito, hindi na sana ako nagsakripisyo para sa'yo. Napalingon sa kanya si Danica. Nagulat ang lahat nang bigla siya nitong sinampal. Inggitera ka talaga kahit kailan. Humarang agad si Rico sa asawa nito. Danica, ano ba? Huwag mo siyang saktan. Paanong hindi ko sasaktan? Nagpanggap siya sa harap ng pamilya ko. Nagkaroon ng sigawan. Galit, sumbatan. Pero tinanggap lang niya yun lahat. Pagod na si Althea. At sa gitna ng lahat, pakiramdam ni Althea ay wala siyang kakampi. Wala kahit isa. Hindi na siya tumingin kay Enrico. Hindi na siya tumingin kay Doña Consuelo. Hindi na siya tumingin kahit kanino. Dahil natatakot siyang makita ang sakit na siya rin ang may gawa. Saan ka pupunta? Sigaw ni Danica. Pagbabayaran mo ang kasalanan mo. Manluloko ka? Napasigaw na si Rico. Danica, ano ba? Tama na. Tama na, kapatid ko pa rin siya. Tama na. Narinig niya ang hikbi ni Rico. Pero sa halip na awa, parang wala na siyang maramdaman. Dinampot niya lang ang bag at tumayo. Kasalanan ko! Tinalikuran ko ang kapatid ko para sa'yo. Tama na! Puno ng sakit ang boses ni Rico. Nagpanggap siya kasi tinalikuran ko siya para sa'yo. Pinabayaan ko siya. Paulit-ulit kitang pinili kasi asawa kita. Ngayon kung nagagalit ka sa kanya, ako ang sisihin mo, Danica. Ako na lang ang hayaan mong sumalo ng galit mo. Kasi ako rin naman ang dahilan kung bakit naging ganyan ang kapatid ko. Pumunta na lang siya sa pintuan. Namamanhid na siya sa mga nangyayari. Ayaw niya nang makinig. Gusto niya na lang umalis. Hinawakan ni Enrico ang kanyang pulso. Saan ka pupunta?
Hindi niya sinagot sa Enrico. Inalis niya ang kamay nito at umalis na lang. Ayaw niya nang lumingon. Pagod na si Althea. Gusto niya na munang magpahinga mula sa lahat. Wala siyang siguradong pupuntahan. Ang alam niya lang, gusto niyang makalayo. Pagsakay niya sa bus ay natulala na lang si Althea. Nakaupo siya sa may bintana habang papalayo ang sasakyan. Nanginginig ang balikat niya sa pagpigil ng iyak. Pakiramdam niya wala nang direksyon ang kanyang buhay. Habang nakatanaw sa bintana, naisip niyang baka wala ng lugar para sa kanya kahit saan. Gamit ang natitirang pera na mayroon siya, nagsimula siya ng buhay sa malayong probinsya. Lumipas ang mga buwan na wala namang naghahanap sa kanyang mga pulis, kaya pakiramdam niya, pinalagpas na lang ng mga salvasyon ang ginawa niya. Pagkatapos ng isang buwan, bumalik siya sa dating bahay. Kahit na marami siyang nasaktang tao, may buhay pa siya na kailangan magpatuloy. Kaunti na lang, makakagraduate na siya, kaya tsatsagain niya na lang. Althea, tanggapin mo na itong tulong ko. Sige na, nagsusumamong sambit ng kanyang kuya. Hindi niya ito pinansin, parang hangin niya lang ito kung ituring kapag bumibisita sa bahay. Althea, naluluhang sabi ni Rico. Alam ko nagkamali ako, nagsisisi ako sa ginawa ko sa'yo. Hindi ko inisip ang mga sakripisyo mo sa akin noon. Si Danica, naiintindihan niya na nagkamali rin siya. Gusto kanyang makausap, kaso nahihiya siya dahil sa huling pagkikita ninyo. Napasinghap siya at padabog na nilapag ang kaldero. Kuya, umalis ka na lang dito. Kaya ko ng sarili ko. Muling tumulo ang mga luha ni Rico. Althea, ano ba kasi kuya? Ano, hihingi ka lang ng sorry kung kailan magulo ng lahat sa buhay ko? Oo na, kasalanan ko na. Inangkin ko ang buhay ng asawa mo. Masaya kasi Ron. Mas nararamdaman ko pa sa ibang tao na itinuring akong pamilya kaysa sa'yo. Basta mo na lang akong tinalikuran. Takot na takot akong mag-isa, kuya. Ikaw hindi kasi nung umalis ka naman may asawa at mga anak ka naman. Masaya ka na. Althea, boses yon ni Danica. Napapikit na lang siya at napahikbi nang makita si Danica na pumasok. Napailing siya at pinilit ang sariling magpatuloy sa pagsasaing. Sorry, alam kong immature ako. Inisip ko lang ang sarili ko at ang mga anak namin. Sambit ni Danica na naluluha na rin. Pasensya na kung hindi ko rin inintindi ang rason kung bakit mo niloko ang pamilya ko. Hindi na siya nagsalita. Ayaw niya munang makausap ang mga ito. Gayunpaman, nang yakapin siya ni Danica mula sa likod, bahagya siyang natigilan. Hinahanap ka nila. Gusto ka nilang makita at makausap. Sabi ni Lola, welcome ka pa rin sa amin. Handa siyang kalimutan ng mga ginawa mo. Malumanay na sambit ni Danica. Alam kong may mga bagay tayong hindi pagkakaunawaan noon pero sana magkapatawaran na tayo. Muli na namang umalpas ang mga hikbi ni Althea. Pakiramdam niya, si Doña Consuelo ang kahinaan niya. Minahal siya nito bilang totoong apo, kaya sobrang sakit para sa kanya na nalaman na nito ang totoo. Gayunpaman, sinabi man ng mga itong pinatawad at gusto siyang makita ng mga salvasyon, hindi na rin siya pumunta. Kailangan niya ng panahon para sa kanyang sarili at ibibigay niya yon. Kaya sa mga lumipas na taon, nag-aral lang si Althea hanggang sa magkaroon ng trabaho sa isang airline. Isang gabi, habang nagtatrabaho, nagulat siya nang makita si Enrico ang nasa business class. Lalagpasan niya na sana ito pero bigla siyang hinila pa upo sa kandungan nito. Sir, tumaas ang mga kilay nito. Sir, sabi mo kailangan mo ng panahon sa sarili mo. Hanggang kailan pa ba, Althea? Ilang taon na ako naghihintay. Hindi ka na bumalik sa mansyon. Nag-init ang mga pisngi niya. Galit ka naman sa akin, di ba? Yes. Nilapit nito ang ilong sa kanyang pisngi. Niloko mo kami. Pero do you really believe na kaya ko magalit sa'yo ng matagal? I love you. Nagtiyaga ako maghintay sa'yo. Kaya please, bumalik ka na. Sa pagkakataong yon, hindi niya na napigilan ang mga luha. Hinalikan naman ni Enrico ang bawat luhang pumapatak sa kanya. Huwag ka nang malungkot. Alam kong takot kang mag-isa. Mahal kita kaya gusto kitang bigyan ng masayang pamilya, Althea. Gusto mo ba yon? Tumango agad siya at niyakap na lang ang binata. Mahal na mahal niya pa rin naman ito. Sa ilang taong hindi siya nagpakita,
Ilang beses din siyang nakikibalita kina Rico at Danica. At ngayong nasa piling niya na ito, pakiramdam niya wala na siyang mahihiling pa. Lahat tayo ay dumaraan sa mga panahon na pakiramdam natin ay napag-iiwanan, hindi pinapahalagahan o kulang ang mayroon tayo kumpara sa iba. Pero ipinapaalala ng kwentong ito na hindi natin kailangang kunin ang para sa ibang tao para maging masaya o maramdaman na mahalaga tayo. Maaaring mabagal ang takbo ng buhay natin. Maaari rin tayong magkamali dahil sa sakit, galit o lungkot. Ngunit hindi ibig sabihin nun na wala ng pag-asa para magsimulang muli. Ang pinakamahalagang bagay ay ang magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Tanggapin ang ating mga pagkakamali at matutong bumangon mula rito. Sa huli, ang tunay na kaligayahan ay hindi nanggagaling sa yaman, pangalan o magarang buhay, kundi sa pagkakaroon ng kapayapaan sa puso, mga taong tunay na nagmamahal sa atin at pagiging tapat sa kung sino talaga tayo. Kahit gaano pa kalaki ang naging pagkakamali natin, laging may pagkakataon para magbago, matuto at gumawa ng mas mabuting landas para sa ating sarili. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.